Alamin natin kung ano yung reason kasi technical yan, Lakay eh. Aha. At ano ang gagawin ng kaap pagka ganito, ha? Nasa ating linya si Sir El, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kaap, si Eric Apolonio. Parang Eric, magandang umaga. Good morning. Good morning, Sir Eric. Yes, good morning po, Lakay. At good morning. Ayan na siguro nakarating na po sa inyong kaalaman yung nangyari sa flight ng Philippine Airlines from Dumaguete ay nag-emergency landing dyan sa Iloilo International Airport kahapon dahil nagkaroon daw ng kakulangan ng supply ng oxygen sa loob ng eroplano, Eric. Well, ang official report po sa amin ay nagkaroon ng pressurization issue, no? Yung flight ng PAL Express GAP 2544 na nag-operate from Dumaguete to Manila. But na-divert po ito sa Iloilo Airport at noong 4:27 ng hapon. Ano? At naserbisyo naman po yung mga pasahero, although may isang bata yata or two of them ay kailangan ng medical attention. Wow. Ayan, matagal ba na gaano ba kalayo yung lipad ng PAL from Dumaguete to Iloilo, Eric? Nagsimula po yung flight ng 3:34, bumabaho ng 4:27, pero patungo hutong Manila, supposed to be 5:10 sa Manila na eh. Less than an hour naman po yung ang nangyari po kasi ay nireport sa amin sa Iloilo Airport at immediately yung activated yung ating mga tao roon at nabigyan po naman ng pansin yung pangangailangan ng ating mga pasahero. At sa ngayon po ay pinatawag na ng ating flight service inspectorial service ang piloto at yung co-pilot para mag-report, para maimbestigahan at malaman kung ano talaga yung nangyari. Ayan, yung airworthiness ng mga eroplano natin, napaka-important yan. Oxygen, mantakin mo, nasa kalawakan ka, mawalan ka ng oxygen. Yung aircraft po ba, Sir Eric, luma na po ba yung aircraft? At kumusta po yung checking ng dito? Kasi of course, dapat merong safety standards pagdating sa ating mga eroplano. Tama po, may checklist po yan at hindi na mai-allow ng kaap na makalipad or kahit ng airline yung kanilang aircraft na makalipad kung may problema. That's the reason why pinatawag po natin yung mga piloto at co-pilot para subject po na investigation. Ano na nangyari? Ba't nagkaganon? Mahina yung aircon. Ayan, nag-overheat. Ano bang ginagamit nila aircon sa mga eroplano, Eric? Pero ayan, kung na-check naman kasi, so ano nga ba talaga yung nangyari? Well, tama po. Lalabas po yun doon sa result ng investigation natin dahil unang-una hindi naman kami pwedeng makapagbigay pa ng statement base lang doon sa lumabas sa social media dahil may science po ng investigation yan at alam naman ng mga tao natin dito kung paano gagawin nila. Anong sanction sa airline company, Eric? Well, depende doon sa violations. Pero definitely, kung may violations sila, may sanctions. But sa ngayon po, hindi pa namin po pwedeng maibigay dahil imbestigahan pa at saka pinatawag pala yung mga involved na crew. Pwede ba nga lagyan ng electric fan yung mga aeroplano? Ceiling fan. Ayan. Pero siguro on a technical side, para mas maintindihan, Sir Eric, ng ating mga viewers, listeners, kapag ganitong nangyayari, ng oxygen, alam natin, mahirapan huminga. Ano po ba yung mga pwedeng mangyari kapag yung mga ganitong insidente ay nangyayari po sa ere? First time po ba ito or may nangyari na tayo sa history before na nagkaganito? Marami naman nangyayaring ganito. Kasi yung pressurization issue po, yan kapag over 10,000 feet ka na. Pag nangyari yan, kailangan ibaba mo ng 10,000 feet ang aircraft para at least yung normal pwede kang huminga kahit walang oxygen. Okay. So, yan po ang isang subject. Bakit nung nasa taas na, ibinaba ng 10,000 feet? Dahil nga, ang issue, pressurization. So, malalaman naman natin, dahil unang-una may mga black box yan, matetrace, makikita, madidinig doon sa impormasyon doon sa loob kung ano nangyari. Ano ba ito aeroplano ito, Eric? Ito ba Boeing o Airbus? Wala pong report sa akin dito kung
But this is, I think, Airbus siguro dahil 320. Airbus 320. Ayan. Anyway, Eric, isa pa, ewan ko lang kung ayan, gusto kong malaman kung sakop ba ito ng kaap. Pagka sumasakay sa eroplano, ayan, bakit yung iba, sabi na nagtitipid daw ang airlines ayaw gumamit ng tube sa sa airport, ayan, pinapasakay ng bus, akyat sa hagdanan, ayan, pagkatapos bababa, akyat ulit sa NAIA, mga tipong gano'n. Bakit gano'n? Ba't pinapayagan ba ng kaap o kaya DOTR na magtipid ang mga airline company samantalang nagbabayad naman ng tama ang pasahero? Pinapahirapan ng mga PWD. Depende ko kasi sa airport. Kung ang binabanggit nyo dito sa NAIA, nangyayari po sa talaga NAIA. yan. Dahil Kaya nga. unang-una po, napupuno yung tube. Yung mga nakahalera doon na tube na pinapasukan ng lalabasan ng mga pasahero. Kung puno yun, wala talaga magagawa ang airlines kung hindi ibaba doon sa by bus. Ibaba sila doon pababa dahil wala nga akong kumpletong facilities na ngayon dahil puno na talagang maraming flight Kaya kung puno po, ganun na nangyayari, binababa talaga. So ano naman po yan, mga pasahero, pwede rin naman sila mag-complain kung sakali. Dahil yung issue na yan sa Civil Aeronautic Board. So, protektado naman ang ating mga pasahero ng tinatawag na Passenger Bill of Rights. Kung may mga issue ganyan, na-address naman po yan at ina-address ng ating DOTR. Ayan, siguro dapat na-check din dahil minsan sabi ng ating Maui dahil mga budget airlines diyan nagtitipid diyan laki kaya mahal din kasi ang bayad ng sa tube sabi ganun kaya pinagbubus na lang, ayan, pinapaakyat na lang sa hagdanan ganun. Well, sa NAIA po talagang heavy ang traffic diyan. Kaya kung makikita nyo talagang wala talagang bakante. Kaya nangyayari talaga yan as a measure para at least maibaba at mahihatid sa oras yung mga pasahero. Ayan. Okay, maraming salamat Eric at siguro hintayin na lang natin ang statement din ng management ng Philippine Airlines. Ayan, di makontak si Cielo Villaluna. Ayan. Okay. Okay, maraming salamat Eric. Thank you, Sir Eric. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mga kaibigan, Eric Apolonio ay spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Daming bayan.